Hindi pa raw tapos. Ewan ko kung sa mga oras na ito, tinapos na yung interpellation, mga kaibigan. Yung balitaktakan nila tungkol po dito sa, ano ho, ha? Pagtaas ng halaga ng buwis sa mga tobacco products. Alam niyo, buong mundo naman eh. Diba, sa Japan, lahat naman yan nagtaas ng buwis sa sigarilyo. Lahat yan. Pati sa Japan. Pero, sa Thailand, mga ilang taon nakakaraan, napunta ako dyan eh, nung unang, kailan ba yun? May ilang taon eh, several years ago eh, napunta ako sa Phuket. Ngayon eh, doon bumili ko sigarilyo. Yung sigarilyong nabili ko ron, mas mahal ng konti, mas mahal ng mga 20 pesos sa convenience store. 120 yata, parehong brand dito sa atin. Pero nung tinignan ko yung sigarilyo, kamukhang-kamukha nun sa atin din. Dito pala gawa. Dito nang gagaling. Ine-export pala yan. Itong sigarilyo natin dito, ine-export pala. Doon nakita ko, dito gawa yung sigarilyo, manufactured dito. Ngayon, sa ibang bansa, ang daming arte ito. Pansinin lang natin ito. Ano ba ang purpose? Bakit tinataasan ng buwis na sigarilyo? Ang daming sinasabi dyan, nilalagyan ng cosmetic yan, di ba? Nilalagyan ng sugar coating, di ba? Para magmukhang insimada. Matamis, masarap, pakinggan, di ba? Ngayon, parang candy, ganyan. Pero ang totoo, gusto tayong kunan ng buwis, di ba? Ang dahilan daw para ma-sustain yung mga programa ng gobyerno. Halimbawa, yung universal healthcare. Wala pa nga yan eh. Di ba? Wala pa yan eh. Effective na ba yan? Pagka ba pumunta ako sa ospital tatanggapin ako. Mga kaibigan, hindi na ako pagbabayarin. Hindi naman di ba? Pagbabayarin kayo. Pagpalagay na natin magkakatotoo yan. Magkakatawan tao yan, sinasabi ninyong yan. Ngayon, yun ang dahilan. Meron ito narinig ko kanina, nagsasalita yung advocate ng mga ng anti-smoking. Dahil parang kaletse yan, anti-smoking. Alam nyo, ang tinutulak, isa dyan, kung ano-anong project, manggagaling sa buwis na ipapataw sa sigarilyo. Di ba? Tsaka sa mga ibang vices. Yan ang laging katwiran. Pero, pag pinakinggan mo nung una, naglabas pa ng batas, di ba? Bawal manigarilyo. Ang daming lugar, di ka makapanigarilyo. Nagbagsakan yung mga establishment. Maraming establishment ang humina ang negosyo. Dahil sa ipinagbabawal ang sigarilyo, may mga lugar na ganyan. Meron naman mga lugar, merong konsiderasyon, lalo na kung foreigner ang kanilang mga parokyano dahil katulad ng mga Hapon, mga Koreano, sa Hapon na lang, mas marami dyan ang naninigarilyo kaysa hindi naninigarilyo sa Hapon. Ngayon, sila naman, nagtataas din sila ng buwis. Mataas ang sigarilyo rin. Baka kala nyo, mahal ang sigarilyo sa Japan. Pero, doon yata gawa sa kanila yung sigarilyo na American brand pero manufactured sa kanilang bansa. Mga kaibigan, magkano yung halaga ng sigarilyo sa kanila? Yung brand ng sigarilyo, ito itong hawak ko, na puti. Yung sa Japan, 500 yen yata halaga nito. Kaya pagka magpapauwi ng pasalubong sa akin si Jorge, tinatanong niya ako ano ba gusto ko? Padalan mo na lang ako nito, kaya lang mahal.
Wag na lang. Kasi masusunog lang din, di ba? Alam niyo, sigarilyo sa Japan, minsan may nag-uwi sa akin, 2 kahon na ganito, itong brand na hawak ko. Alam niyo yung sigarilyo nila, walang amoy, yung usok. Kahit yata dito ka sa loob manigarilyo, walang makakaamoy na may nagsigarilyo. Walang amoy yung usok. Hindi katulad dito, talagang mabaho ang amoy, di ba? Sigarilyo, lalo na pag nakulob, yung wala. Ngayon, eto nagtaas sila ng pero hindi sila umaarte. Dito lahat ng klaseng pananakot gagawin sa iyo Ito, international yan, yung sigarilyo, pag binili mo, merong nakatatak na warning. Di ba? May warning. Cigarette smoking is dangerous to your health. Yun ang sabi, di ba? Yung sigarilyo daw, dangerous to your health. Pero pag pinag-isipan mo mabuti, hindi yung sigarilyo dangerous Mas madaling makamatay yung buwis sa sobrang taas ng buwis dito. Oo nga, nagtataas nga ng buwis sa ibang bansa. Ang sigarilyo, mataas din. Pero, mga kaibigan, mataas din yung standard of living nila. Mataas din ang minimum wage nila. Di ba? Tayo, nagtataas na hindi naman angkop dun sa kuwan natin, hindi tugma doon sa kinikita ng tao. Hindi ba? Doon, kahit taas mo ang buwis, nagbabayad ng tao, una, bakit? Bumabalik sa kanila May benepisyo Di ba? Meron silang hoken, yung insurance sa pagpapagamot. O, mga kaibigan, may mga, katulad niya, kinukwento ko sa inyo, ilang taon na nangyari yung tsunami doon sa Fukushima, sa Sendai, mga nadamay na lugar ng probinsya. Ilang taon na yon? Alam ba ninyo, may kamag-anak kami na nabiktima sila ron, kasama sila sa nawalan ng bahay dahil doon sa tsunami. Ngayon, ito pala mga victims ng calamity na katulad ng disaster, mga kaibigan, tinulungan sila talaga ng gobyerno. Kung ilang taon na nangyari yung yung kalamidad na yon, yung disaster na yon, hanggang ngayon, tinutulungan pa rin sila ng gobyerno. Nawala ang bahay nila, lumipat na sila ng ibang probinsya. Malayo na. Kung nasa north sila, lumipat na sila sa south. Lumayo na sila ron. Siguro, ang biyahe, kung sa bullet train, mga 8 oras na yun. Abutin. Yung layo nila. Bullet train yun. Hindi ibig sabihin, may 1,000 kilometro yun. Mga kaibigan. Ngayon, hanggang ngayon, kasi pinapipili ka Gusto mo bang bumalik doon sa lugar na nawalan ka ng bahay, pagtatayo ka nila ng bahay? Or, hahanap ka ng malilipatan uupahan mo na babayaran ng gobyerno? Hanggang ngayon, binabayaran ng gobyerno. Ganong kagaling ang gobyerno. Kaya magpatao man ng buwis ang gobyerno, mga kaibigan, ramdam ng tao kung paano yung pinaghirapan nila ay ibabalik sa kanila ng gobyerno. Hindi pa yun. Binigyan pa sila ng lump sum na pera. Kung ilan ang anak nila, bawat isang bata may katumbas na halaga na ibinigay sa kanila. Yung isang gulpe na bigay. Mga kaibigan, million yan Bawat isang ulo ang binigay sa kanila. Hanggang ngayon. Kaya nga, paminsan-minsan nakakapunta yung mga anak ko doon, pero sila natutuluyan.
Oh, walang iniintindi yung kwan, kundi yung iba pang pangangailangan nila, yun na lang. Oh, siyempre, mga damit mo, bibili ka niyan, pangangailangan nyo sa bahay. Pero yung bahay, wala kang problema. Mga kaibigan, binabayaran ng gobyerno. Ilang taon na yun, oh. Nangyari ang, nagtataas tayo ng buwis. Ito, ang dahilan naman ngayon, universal healthcare. Isa yan. At narinig ko kanina, yung doktor, pati raw infrastructure eh. Siguro, ang ibig sabihin nung tinutukoy na infrastructure na paggagamitan ng pondong kukunin dyan sa malilikom na buwis mula sa sigarilyo, yung pong mga ospital. Tapos yung mga magtatrabaho, katulad ng doktor, mga nurse. Isipin mo, lahat yan, kukunin doon sa pondo. Kaya itinataas ang bayad o buwis sa sigarilyo. At narinig ko pa, pati alak. Sabi pa nung doktor hindi totoo yung tinatakot ang tao hindi niya totoo yung sinasabi nung iba na pag okay sa katawan, yung konting alak. Hindi niya. May naglabas niya ng study, pag-aaral, kailan lang, na kahit konti masama sa tao ang uminom. Yan, dyan mag-uumpisa tatakutin ka Ito na lang sigarilyo. Di ba pinipilit nilang lagyan ng mga nakakatakot na karumal-dumal na itsura ng kung ano-ano sakit daw yan. Dadapo ang mangyayari sa iyo, makukuha mo dahil sa paninigarilyo. Kung totoo yan, di dapat huwag niyong payagan yan. Bakit ba hindi pinapayagan ng droga? Yung mga dangerous drugs. Yung mga yung mga illegal drugs na tinatawag, considered dangerous. Di ba? Ba't ba hindi pinapayagan? Dahil dangerous. Mapanganib sa kalusugan ng tao. Mga kaibigan, hindi ho ba? Kaya hindi pinapayagan. Kung ito po pala talagang masama, di totally, pagbawal nyo na, naglolokohan tayo ng ng halata Sana pag manloloko tayo, hindi halata. Di ba? Pag maglolokohan tayo, wag naman yung halata. Andyan yung pananakot. Pero kukunan mo ng buwis. At para magkaprograma ka, yung nakakatakot na sinasabi mo, ang panggagalingan ng buwis. Hindi ba hypocrisy yan na maliwanag? Mga kaibigan, eto sigarilyo. Kung ano-anong karumal-dumal na litrato kinakabit dito. Pwede naman, katulad sa ibang bansa, nakasulat, warning, di ba? Smoking cigarette is dangerous to your health. Ganon, di ba? Smoking is dangerous to your health. May warning na ganon Pag bumili ka sa ibang bansa, wag lang yung sigarilyo manggagaling dito. Sabi ko nga sa inyo, nagpunta ako ng Thailand, nakita ko, kamukhang-kamukha, may litratong mga karumal-dumal ang itsura. Di ba? Galing pala rito yung sigarilyo. Ngayon, meron akong kakilala, nagpunta sa Japan. Nagbaon ng sigarilyo dahil mahal. 500 yen magkano yun? Kung halimbawa, 400 na lang ang 1,000 yen. 400. O di 200 yun. Yung sigarilyo lumalabas, 200 plus sa Japan. Yung imported brand na sigarilyo. Hindi ko alam, pati yata yung mga produkto nilang local doon. Mahal na rin Bagay, sigarilyo nila ron talagang nung araw pa, pulido na Hindi mabaho ang sigarilyo ron Ang mga sigarilyo ron, makikita mo, yung stick, merong number,
Tataka sila no kung bakit. Tinanong ko yun eh. Tsaka merong sigarilyo ro na pag binuksan mo yung filter, wala nang laman, di ba? Makikita mo, merong merong coal. Yung parang uling sa loob na sumasala dun sa nicotine. Nung araw pa yon. Ewan ko ha, bihira kasi kung makabalita na cancer doon dahil sa sigarilyo. Ano ba yung mga cancer na itinuturing sa sigarilyo? Yan yung mga sinasabi nila na hindi naman proven. Mga kaibigan. Kasi alam naman natin ang kasaysayan ng sigarilyo rito, nagsimula sa tabako, di ba? Sa Ilocos. Dito sa bansa natin. Meron tayo niyan eh. Wala pa tayo ng mga branded na sigarilyo. Yan ang mga hinihitit na ng matatanda yan eh. Mga kaibigan, inaabot pa natin yung mga kamag-anak namin matatanda nung araw eh. Baliktad yung sigarilyo, itim. Pag nanigarilyo, yung baga nasa loob ng bunganga. Ewan ko kung yung mga bata ngayon, inaabot pa nila yun. Wala na, di ba? Kami, nung maliliit kami, ganun. Nagsimula nga ako manigarilyo, nangungupit ako ron eh. Doon sa matanda eh. Nung nakita niya nangungupit ako, ka na mangupit, bibigyan kita. Konsintidor eh. Doon ako nag-practice sa itim. Dalawang klase yun. May Libana at saka may Bataan. Di ba? Yung inabutan ko, yung Libana. Yung Bataan. Di ba? Meron pang commercial doon, Bataan matamis. Ngayon, ang sinasabi ko, may kakilala ko. Nagpunta ng Japan. Nagbaon ng sigarilyo. Meron siyang mga nakainuman yata. Nakaharap, kukwentuhan niya, mga Hapon. Nilapag niya yung sigarilyo niya. Nung makita nung Hapon, ano ba yan? Sabi, karumal, dumal, tapo mo nga yan. Ano ba yan? Sigarilyo ba yan? Kasi may litrato eh. Kung ano-ano yung nakalabas yung mga buto, mga laman na maiitim. Pananakot eh. Samantalang, ganun din, nagtaas din sila ng buwis. Hindi na nila kailangang takutin ng ganun yung tao. Ginagawa mo, bobo yung tao eh. Di ba? Imbes na ganyan, disulat mo na lang na mapanganib itong sigarilyo. Di ba? Ang paninigarilyo ay masama sa kalusugan. Lahat naman meron nun eh. Lahat ng imported brand eh, meron nun, nakasulat nun. Ba't kinakailangan dito? Obvious. Samantalang ang talagang pakay mo dyan, hindi naman pagmalasakitan yung tao. Halimbawa, natigil ang sigarilyo. Kaya nga hindi mapasaray ang mga yan eh. Bakit? Wala silang pagkukunan ng tax. Yun yung sinasabi nating sugar coating. Merong anyo ng pagmamalasakit, pagpapahalaga, kunyari, sa buhay ng tao. Ngayon, successful yung election sa sigarilyo. Kaya mo nga tinataas pa ulit ang sigarilyo, bukod sa pacing yan, pinakikiramdaman ninyo. Matatansya ninyo na kahit itinaas mo ang buwis, yung mga mahihirap, naging libangan na nila, naging sa katawan nila, yung bisyo na manigarilyo, mga kaibigan. Nagpipilit pa rin makapanigarilyo, di ba? Ibig sabihin, hindi apektado. Di ba? Yung pananakot nyo, hindi apektado tao ron. Bali ba nagsasalita, doktor? Ngayon, pagka yan, successful na yan, at inilarga na yung mga programa sa ilalim ng pangungulekta ng buwis, ito ngayon ang hindi natin nakikita. At hindi ganong nare-realize ng publiko. Ano yun? Ang tanong ito, sino ang kikita?
dyan. Siyempre, pag nilarga mo yung universal healthcare, ang uubos ng pera mo, ang uubos ng pera ng gobyerno, yung mga ospital. Yung overprice na mga billing mo dyan pag na-ospital ka. Di ba? Katulad ng ibang ginagawan racket sa PhilHealth. Di ba? Sa PhilHealth. Wala naman nagpagamot. May nagpagamot. Sisingilin sa PhilHealth. Ba't di babangkarote yung PhilHealth? Tingnan niyo, nabangkarote yan, di ba? Bakit? Pinipilit nilang ma-charge. Kaya marami nagtayo ng dialysis dialysis clinic. Di ba? Bakit? Tanggap ka lang ng PhilHealth. Kasi kukolektahin natin to sa gobyerno I-charge mo yung gobyerno Di ba? Meron pa nga racket sa Maynila, di ba? Si ERAP. Naglagay ng dialysis. Pati yung hindi naman nagpa-dialysis, ichina-charge nila sa PhilHealth. Mga kaibigan, siyempre malaki ang charge sa dialysis. Kaya, yung PhilHealth na bangkarote. O sino ngayon na makapagsasabing hindi mangyayari yan? Diyan sa universal healthcare. Na kaya lang tayo gumagawa ng programa, hindi talaga para ipagmalasakit ang tao. Pagpahalagaan ang pagbibigay ng serbisyo sa mga nangangailangan na magamot, mga kaibigan. Kung hindi, ano yan yun ang ginagamit nating kumbaga pampaganda, cosmetic, di ba? Pulbo, pinupulbusan natin ng ganun. Kumbaga sa dalaga. Pero ang totoong yung pinaka-agenda is makinabang itong mga yung mga vested interest na nagpapatakbo ng mga ospital. Alam naman, kaya nga gusto rito nung araw, isang kawalang yan ni Panot, alam nyo kung itinaguyod nila, kamukha nitong si ERAP. Yung gusto nilang ma-privatize lahat ng ospital dito sa Pilipinas. Bakit nila gusto yun? Para magkaroon ng panibagong klase ng papagkukunan ng pera na magpapataba dito sa mga private hospital. Dinidiscourage yung government hospital. Mga kaibigan, samantalang sobra-sobra yung buwis na yan kaysa mag-universal healthcare ka, bakit hindi ang dagdagan natin ospital ng gobyerno? At para nang sa ganon, yung mga nagbabaka sakali na mag-ibang bansa, doon makakita ng swerte nila, hindi na sila aalis ng bansa kung merong pagkakataon para makapagtrabaho sila doon sa kanilang tinapos na kurso. Halimbawa, nurse, doktor. Hindi ho ba, mga kaibigan? Kaya nagsisipag-alisan yan Ala naman, kung may mapasukan man, magkano ba sweldo nila rito? Diba? Bakit hindi yun kaya hindi umaangat ang buhay ng mahihirap? Kahit sabihin mo makapagtapos ka pa, malabo pa rin ang future mo. Kahit na sabihin mo nakatapos ka ng nurse. Diba? Ang future mo, walang kasiguruhan. Kung dito ka, mananatili sa bansa. Bakit? Wala hindi itinataas ang uri Hindi ba? Pera na nga ng gobyerno Ang makikinabang pa yung mga pribado.
O sige, sino unang makikinabang sa universal healthcare? Yung bang talagang pasyente? Hindi. Props lang yung pasyente. Oh. Kumbaga, commodity yun eh. Ha? Yun ang kapital para makapaningil sila, para mahuthut nila yung pondo na kinukolekta ng gobyerno. Meron na silang pag-aaral dyan na ginawa eh. Kaya laway na laway ang mga oligarch dito na, kita ninyo, dito, lintik, monopolize ang negosyo rito. Ha? Telecommunication, sila may-ari ng ospital, sila may-ari ng universidad. Ano yun? Hawak mo na ang buhay ng bawat Pilipino, nasa kamay mo na. Hawak mo pa tubig. Di ka makakapaligo kung di dahil sa kanila. Hawak nila ang power supply. Lahat ng communication. Wala na eh. Walang batas eh. Mabuti sana kung ang negosyo ng ospital, hindi pwedeng pumasok ang mga oligarch. Sana ganun. Kung ospital lang ang negosyo mo, ospital lang ang negosyo mo. Walang monopoly. Kaya nangyayari, ang nasusunod na sa pamamalakad ng gobyerno, sila na. Mga kaibigan, tatakutin ka pa, oh. Nakakahiya. Dalin mo to sigarilyo doon sa Japan, nakakahiya. Pandidirihan ka ng mga kaharap mo. Ano ba yung ba't may litrato kang ganyan? Isipin mo, ang papangit pa naman ng itsura ng taong inilalagay nila rito. Itsura, di ba? Talagang pinapapangit nila yun eh. Ginagawa nilang horror eh. Mga kaibigan. Para kunyari lang yun eh. Pero ang talagang dapat na nakasulat na warning, hindi naman warning, smoking is dangerous to your health. Hindi. Warning. Ha? Tobacco tax is dangerous to your health.